There is no life. No life without its hunger. Wala daw buhay kapag walang gutom. Ibig sabihin, kailangan natin magutom. Sabi ng Biblia sa buong Matthew, mapalad ang mga nagugutom at saka nangunguhaw. Amen. Hallelujah. Kumbaga, sa terminology sa labas ay mga patay gutom. Amen. Patay, mamamatay ako sa gutom kapag wala ang salita ng ating Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao. Say amen. Pag wala ang salita ng ating Panginoon, I will die, amen, with hunger and thirst. Hallelujah. There is no life without its hunger. Walang buhay kapag walang gutom. Kailangan tayong magutom sa salita ng ating Panginoon. Say amen. Kailangan tayong mauuhaw sa salita ng ating Panginoon. Restless heart beats so imperfectly. At kapag hallelujah, hindi tayo nagutom sa salita ng ating Panginoon, ang ating puso ay hindi perfecto ang pagtibok nito. Kasi dapat isa lang ang tibok ng puso natin. Yes, amen. Ang tibok ng puso natin ay dapat tumitibok ito na may pagmamahal sa ating Panginoon sa Kristo. But when you come, and I'm filled with the wonder, amen, sometimes I think I glimpse eternity. Alam niyo ba, napakagandang balita ito. Kapag tayo ay nasa presensya ng ating Panginoon, parang natatanaw mo na, sabi niya, I think, naiisip mo, nakikita mo na, ang sinasabi sa mga awit, glimpse, isang dumaw, isang sulyap sa eternidad na ating inaantay. Say amen. Hallelujah. At sa biyayang ito ng ating Panginoon, amen, tayo natin pinagpala niya ang kanyang salita. At bago ko patuloy, nais ko basahin ang scripture na bago ito sa plat ng aklat ng Matthew chapter 24 verse 32 hanggang 51. So verse 32 lang sa atin. Therefore, be also ready, for in such an hour as you think that the Son of Man cometh. Dahil daw lahat ay maging handa para sa pagdating ng ating Panginoon. Dahil hindi natin nalalaman kung kailan darating ang ating Panginoon sa Kristo. Amen. Sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 13. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Ang sabi ng scripture, sino lang daw ang kasama ng ating Panginoon which were alive? Yung mga buhay. Amen? Kasama ba dito yung mga buhay na mananabas sa ating Panginoon? Kapag buhay ang pagsamba mo sa ating Panginoon, kasama ka sa rapture sa umaga ito. Amen. Sabi ng scripture, those, then we which were alive, hallelujah, and remain shall be caught up together. Amen. Hindi ito nangungusap sa isang physical na pagkabuhay kasi kung physical na pagkabuhay ang pinag-uusapan dito, lahat ng mga buhay na tao ang agawin ng ating Panginoon. Whether it is sinners, amen, masama man ito, o kung anong bagay na ginagawa, dahil siya buhay, aagawin siya ng ating Panginoon. Pero, spiritual speaking, hindi niya sinasabi sa scripture. Sabi niya, then we which are alive, tayong mga buhay, and remain shall be caught up together. Amen. Spiritual speaking, ito yung mga buhay sa presensya ng ating Panginoon. Kasi maraming tao ngayon, hallelujah, ang buhay physically, pero patay sa mata ng ating Panginoon. Hallelujah. At sila lamang ng mga buhay shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so shall we ever with the Lord. Hallelujah. Isang paalala ito ng ating Panginoon sa ating lahat sa umaga dito. Alright. Naalala ko tuloy mga kapatid. Amen. Ang tagpo kung saan yung asawa ni Lot. Ito na i-share. Ito ni Brother Richard na nakaraan. Hallelujah. Yung asawa ni Lot. Amen. Nasa kondisyon na sana siyang maliligtas. Ang sabi ng angel,
magtakas kayo, hallelujah, bumaroon kayo sa bundok, hallelujah, pagtakas ninyo sa syudad na ito, huwag kayong lilingon. Amen? Don't look back. Sabi ng angels doon kay Lot at saka sa asawa ni Lot at saka sa kanyang mga anak. Tumakbo lang kayo, sabi niya. Amen? Doon sa kanyang Lot. Then, hallelujah, lumingon yung asawa ni Lot. And then, naging haliging asin. Isang paalaala sa ating lahat. Then turns back to the chains that God already broken. Huwag nyo nang lingunin ang bagay na nag-uugnay sa iyo, yung bagay na minsan nang pinutol ng ating Panginoon. Then turns back. Don't look back, hallelujah, to the chains. Huwag nyo nang balikan yung dating ugnayan, hallelujah, na pinutol na ng ating Panginoon, ugnayan mo at ng sanlibutan. Yes, amen. Don't turns back to the chains that God already broken. Pinutol na ito ng ating Panginoon. Tinanggal na siya yung wala nang tanggapin ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya huwag nyo nang balikan ang bagay na ito. Amen. Ito nangyari sa asawa ni Lot. When Lot's wife looks back, she lost everything. Nawala ang lahat sa kanya. Hindi lang yung syudad ang nawala, pati yung buhay niya nawala din. Pati ang kanyang pamilya. Why? She looks back to the chains. Binalikan niya yung minsang ugnayan niya dahil ang puso niya ay nandun pa rin, ay iiwas sa Sodom at Gomorrah. Amen. Amen. Keep your eyes on the God that leads you forward. Sabi ng ating Panginoon, huwag kayong lilingon. Tumingin lang kayo, i-stay nyo lang ang inyong mata doon sa Diyos na nagsabi sa inyong look forward. Hallelujah. That leads you forward. Sometimes, yung mga pagkakataon, we must hurt in order to know. Kailangan mapagkakataon, masaktan tayo para maintindihan natin siya. Sa pagkakataong tayo mahirapan, amen, tayo dumanas sa mga pagsubok at mga trials in order to know. Para maunawaan natin that God is in control. Siya pa din ang nasa likod ng lahat ng mga bagay. Amen. At minsan natin nakakalimutan natin, hallelujah. Sa lahat ng mga meron tayo sa buhay natin, hallelujah, ang Diyos ay nandyan. Hallelujah. Sometimes, kailangan natin masaktan, kailangan natin malungkot, kailangan natin mabigo sa mga plano natin sa buhay. Para maunawaan natin, merong plano ang Diyos para sa iyo. Meron tayong sariling plano, minsan hindi ito nangyayari, dahil ang Diyos gusto na ipatanaw sa iyo, meron siyang sariling plano. At yun ang kanyang kalooban. Hallelujah. We must fail. Nabibigo tayo in order to grow. Para tayo ay lalong lumago. Para tayo ay lalong sumibol. Para tayo lalong umunlad at lumago sa ating pananampalataya. Kaya minsan, kailangan natin mabigo. Dahil sa lahat ng mga painless, sa lahat ng mga pagkabigo sa buhay natin kadalasan, ito yung nagtutulong sa atin para maintindihan at makunawa natin na may Diyos na siya ang nag-lead sa buhay natin. Amen. Amen. Hallelujah. Sometimes we must lose everything in order to gain. Minsan may kailangan mawala para meron tayong makuha. May mga pintuang sinasara sa atin. May mga opportunity, magandang opportunity na ikinoklose ni Lord dahil meron siyang gusto ka mas magandang makuha opportunity. Di ba minsan meron kang gusto-gustong bagay, meron kang opportunity na gusto makuha at sasabi, sayang ito. Amen. Parang pasang opportunity. Minsan may mga tayo, in order, we lose everything in order to gain. Parang dahil meron palang inihanda ang Diyos sa mas magandang plano para sa iyo. Amen. Amen. Hallelujah. Because most life's greatest lesson is learned from pain. Kadalasan tayo yung mga mabibigat na lesson, pinakamatinding lesson natin, pinakamagandang lesson, ay natutunan natin doon sa mga pain na meron tayong pagdaanan. Sabi nga nung isang nataga, no pain, no gain. Maganda, di ba? Pag walang hirap, walang sakit, no gain. Walang ang manatanggap, gain. Amen. Hallelujah. One time, pag binasa niyo yung book of Samuel, mababasa
sa inyo ito. Hindi ko na ikukwento sa inyo yung, hindi ko na papasahin yung buong storya. Isa-summarize lang natin, hindi mahaba kasi yung scripture. Sa book of Samuel, ito tungkol sa istorya kung saan na-captured ang Ark of the Covenant ng ating Panginoon. Yung Ark of the Covenant ng bayan ng Israel ay nakuha kasi nakikita ng mga Palestino na laging nananalo ang bayan ng Israel kapag dahil nandun ang sikreto nila. Amen. Iniisip ng mga Palestino, ang pinakasikret ng bayan ng Israel ay ang Ark of the Covenant. Amen. Which is true. Dahil hanggat nandoon ang Ark of the Covenant, nandoon ang pangako ng ating Panginoon sa bayan ng Israel, kailanman hindi sila nagwawagi. At kapag laging naiuuna nila yung Ark of the Covenant, naalala nyo ba, nung tumawid sila sa ilog ng Jordan, hallelujah, inuna nila ang Ark of the Covenant sa unahan, at lahat ng tugtungan nila nung tumawid sila sa ilog Jordan, natuyo ang sapa, ang ilog. At nakatawid sila ng ligtas sa ilog Jordan. Amen? At alam ito ng mga Palestino, na alam nila kapag hanggat nandoon ang Ark of the Covenant, hindi na sila nananalo sa labanan sa bayan ng Israel. Amen? So, naisip siguro marahil ng mga Palestino na siguro ang sikreto ng bayan ng Israel is the Ark of the Covenant. Ay ang ginawa nila, hallelujah, pagdigmas nila at kinuha nila ang Ark of the Covenant ng ating Panginoon sa bayan ng Israel. Then, binitbit nila ito at nagparada sila sa kanilang bayan na para bang sila nanalo sa gera. Na parang yung dala nilang Ark of the Covenant is a trophy. Trophy of war. Amen? At inisip nila na nasa atin na, magcha-champion tayo kasi natin yung trophy. Amen? At dinala nila ito sa templo kung saan nandun yung kanilang Diyos, sa Dagon, sa fish god. Amen? Pero nung ilagay nila ito, kinabukasan, pagbalik nila, amen, para maghandog kay Dagon, ay nakita nila nakagulong yung ribulto ni Dagon, hallelujah, sa baba, nakabagsak. Then, bilangon nila ito, hallelujah, kinabukasan, pagising nila, nakita ulit nila, nakabagsak na naman yung ribulto ni Dagon. Amen? Hallelujah. And the other day, the next morning, hallelujah, pinayong ulit nila yung kay Dagon. Then the next morning, nakita nilang durog na ang katawan ni Dagon. Amen. Dagon was falling face down before the ark. Hallelujah. Then dropped up the next day. At nadurog ng tuluyan yung ribulto ni Dagon. Hallelujah. At pagkatapos ito, sila dinatnan ng mga salot sa kanilang katawan. Nagkaroon ng tumors. Amen. Nagkaroon ng mga rats. Hallelujah. At yung king ng hari nila, nilipat yung kanilang bayan sa syudad ng Ekron. At ganoon din ang nangyari. Nagkaroon ng plagues, ng tumors, ng rats. Dinala sa Gat, ganoon din. Nilipat sa syudad ng Gat. At nagkaroon din ng ganoong klase ng tragedya. Nagkaroon ng plagues, nagkaroon ng tumors ang bayan nila. At nagkaroon ng mga rats. Amen. Nagkamatay ang mga tao sa kanilang bayan. At nagusap-usap yung mga hari. Amen. Ng mga syudad na ito. At sabi nila, ano kaya? Dahil siguro ito sa Ark of the Covenant natin nakuha. Amen. Subukan natin ibalik. At usap-usap sila. Gusto nila ibalik yung Ark of the Covenant sa bayan ng Israel. Amen. So ang ginawa nila, hallelujah, inilagay nila yung Ark of the Covenant. Amen. Sa isang karo. Amen. Tinali ito sa dalawang baka. Amen. Itinali sa dalawang baka yung karo. Amen. Alam niyo ba, nung ilagay ng Philistines, yung karo na nakatali sa baka, wala itong yung pangulo. Ang tawag ko naman. Nalagay dito. Yung sa batok. Batok. Yung paod. Walang paod. Kasi usually, kasi yung mga baka na ginagamit sa pakila, may mga paod dyan. Para di sila umalis sa kanilang, sa daan nila na pupuntahan. Para diretso ang kanilang lakad. Alright, meron sila pamatok. Alright, nilagay, pinahila itong karo na ito. Pero hindi nila nilagay ng pamatok. Sabi kasi nila, napag-usap-usapan nila, na kapag ito talaga, hallelujah, yung Ark of the Covenant ay hindi para sa atin. Amen.
kulungan, nilagay nila yung mga alay nila, yung gintong rods. And then, nilagay nila doon sa Ark of the Covenant at pinahila sa dalawang baka. At yung dalawang baka ito, dire-diretso. Hindi lumiko. Hallelujah. At nakita nilang diretso ito sa bayan ng Israel. At napatunayan nila, hallelujah, amen, na lahat ng nangyayari sa kanilang plans ay kagustuhan ng ating Panginoon. Why? Inisip nila na yung Ark of the Covenant is just a trophy. Can you say amen? Ang mensahe ng ating Panginoon sa umagang ito, hindi ito tropeyo. Can you say amen? Ang Biblia na hawak mo, hindi yan parang trophy. Ay di-display mo lang sa bahay na palatandaan na kayo champion sa lahat ng bagay. Amen. Hallelujah. This is not a trophy. Sabi niya, iniisip pa rin ng bayan ng Pilistino na yung kanilang Ark of the Covenant na nakuha mula sa bayan ng Israel is a lucky charm. Kasi akala nila, kaya sila nananalo. Kasi meron silang lucky charm. Amen. Hallelujah. And they knew that the Ark of the Covenant is not a lucky charm. This is the throne of God, terrifying God. Hallelujah. Napatunayan nila na yung palang Ark of the Covenant is a sacred na bagay, hallelujah, sa bayan ng Israel. Amen. Hindi ito tinuturing na parang trono o na parang trophy, I mean. Hindi siya lucky charm. Can you say amen? Amen. Nagswerte ka kapag nag-church ka. Ayun ganyan. Kaya ka nag-church kasi pagpapalay ka ng Panginoon. Yes. Kaya ka sumasama sa paglusyon kasi alam mo may kapalit. Lucky charm. Amen. No, this is not a lucky charm. This is the throne of God. You say amen. At ibinalit na yung Ark of the Covenant. They sent them back. The Ark of the Covenant pulled by 2 cows. At nawala yung kanilang sumpa. And the flesh is gone out of the Palestinians. Hallelujah. So this is not about a trophy. Instead na sila ay nakakuha ng trophy, which is the Ark of the Covenant, they encountered consuming fire. Amen? Kaya sabi dito, don't treat God casually like He's a helper or a lucky charm or a spiritual sidekick. Ang message of the hour na ating tinatamasa sa umaga ito is not a sidekick. Hindi ito lucky charm. Hindi suwerte na napalito ka sa mensahe nito. Amen. Amen. Hindi tsamba. Amen. Na napunta ka sa message of the hour. Sabi ko nga sa inyo, lagi ko sinasabi, yung pagkadaan si Sir Dina rito, one time, hindi yung lucky charm. Hindi siya sinuwerte. Yun ang kalooban ng ating Panginoon. Amen. This is the throne of God. Hallelujah. You don't carry God's presence without reverence. Kasi binitbit nila yung Ark of the Covenant. Nakala nila ay lucky charm na yun. Dahil ang Ark of the Covenant is a sacred things. Alam niyo ba, yung Ark of the Covenant, binibit ito, pinapasan ito ng mga Levites. Tama. Amen. Kasi hindi pwedeng kahit sino pumasan ito. Hallelujah. Amen. So nangyari, napatunayan nila, hallelujah, sa panahon natin, bilang mga Kristyano, huwag natin ituring ng ating paglilingkod ay isang lucky charm, mga kapatid. Gawin natin ang tama at maayos, sabi ng Scripture, with a living sacrifice. Open our heart. Offer yourself as a living sacrifice to the Lord. Amen. Isang buhay na paglilingkod at pag-aalay sa ating Panginoon. Yes. Hindi tayo nag-aalas-swerte dito, mga kapatid. Sabi ng propeta ng ating Panginoon sa preaching niya, the exposition to 7 church ages. Sabi niya, ang bayan ng Israel, nang sila ay magsimulang mapapasailalim ng idol worshiping, which is ito yung dala ni Jezebel sa bayan ng Israel. Nung maging asawa ni Jezebel si King Ahab. Amen? Sabi ng propeta ng ating Panginoon, they were not given the true food. Mula noon, hindi na sila tumanggap ng tunay na pagkain, which is the Word of God. They were given food that came from idol worship, Babylonian paganism, wrapped up in Christian
Christian terminology. At marami, sabi niya, maraming mga Kristiyano sa panahon natin, maraming iglesia sa panahon natin, hallelujah, na hindi na kumakain ng purong salita ng ating Panginoon. At usually, hallelujah, yung mga ginagamit nila is just like Christian terminologies. Meron silang Jesus sa kanilang mga kanta, pero yung kanta nila is just an entertainment. Can't you see? Nanonood ba kayo ng mga worship song ngayon? Yes. Yung mga concert ng mga churches? Hindi na ito worship about God. Although may Jesus na pangalan doon sa kanta, pero hindi na ito nag-worship sa Lord. It was just an entertainment. Amen? The way they sing, kung paano sila kumanta, hallelujah, yung paraan ng kanilang pagkanta, pag-perform, hindi na ito paglilingkod sa Diyos. Amen. They were given food that came from idol worship. Babylonian paganism, wrapped up in Christian terminologies. May amen din. May hallelujah din. May praise the Lord din. Hallelujah. Pwede na natin pa kayo sa diba? Mas pinapalakpakan pa nila yung mga song leaders. Yung mga sikat na mga mahuhusay na singers, na composers ng kanta, na nagpe-perform sa stage. Amen? And that very same spirit and doctrine is right among sa ating panahon. Sabi niya, sa ating panahon, nato din ang parehas na spirito sa mga iglesia. Hallelujah. All Pentecostal, Protestant church, and so-called denominations. Hallelujah. Nicolaitanism is organization. I'm sorry, Nicolaitanism. Ito isang klase ng spirito wherein may isang nasusunod. Si Nicolas. Hallelujah. Siya ay nagpo-proselyte ng iglesia. Dinadayan niya yung mga tao. Hallelujah. From worshiping the true Lord, hallelujah, mula sa kanilang sariling opinion. Yes, tama. Hindi na ang Diyos ang nasusunod, kundi ang iglesia na ang nasusunod sa church. Amen. Nicolaitanism. Hallelujah. Nicolaitanism is organization. Ang susunod na yung church. Gusto nila pasunod ng Diyos sa church. Hallelujah. Hindi na ang Diyos ang susunod. Ibig sabihin, binabago nila, hallelujah, ang mga bagay, ang unos sa ating Panginoon ay nililiswa nila, nililinis nila sa tunay na pagsamba sa ating Panginoon. Humanizing the leadership of the church at ang iglesia ang susunod and thereby disposing the spirit. Isinasantabi nila ang banal na spirito. Nalala niyo ba sa book of Revelation chapter 3 sa Laodicean church, hallelujah, ang Panginoon ay nandun na sa labas ng iglesia. Sinipa palabas. That's why the Lord God kumakatok siya sa pintuan ng mga iglesia. Sino man ang magbukas, hallelujah, ako'y papasok sa kanya, hindi sa kanyang church. Yes. Why? Individual din ito ng ating Panginoon. We have to open our hearts to God. You say that? Amen. Hallelujah. At dinispose nila ang banal na spirito at pinapasok nila ang Balaanism. Sabi nga, Balaanism is denominationalism, which makes the church manual instead of the Bible. Hindi na nila sinusunod ang banal na spirito, ang Biblia. Gumagawa na sila ng sarili ng mga manuals at mga tradisyon, mga credo, ang kanilang sinusunod. Amen. Basta maganda sa pandinig, tama yun. Kita nyo? They teach about purgatorio. Nagturo sila ng purgatorio, which is wala namang purgatorio sa Biblia. Amen. Ang tao, pag namatay, may pag-asa pa kasi nasa purgatorio eh. Amen. Wala sa kamatayan, 10 days. 10 days ba yan? 4 days. May una pa eh. 9 days. 9 days, nandun ang mga prayers. Kasi isip nila, ang espiritu nyo nasa lupa pa. And then pagkatapos ng 40 days, nandun sa purgatorio. Kaya magkapat sa ulit. Para ma-transfer ang kaluluwa ni Nicola po doon mula sa purgatorio, papunta sa langit. Amen? Hallelujah. At pagkatapos namin, 100 days pa. Amen. Babanglusa daw doon. 1 year. Babanglusa. Isang taon pa nga. Ayan, isang taon pala. Isang taon. Babanglusa. Babanglusa. Ibig sabihin, nailipat na daw yung kaluluwa sa pupuntahan
Magpe-pray tayo ng ating mga mahal sa buhay para mag-transfer tayo sa langit. Balaamism doctrine. Amen. Instead of the Bible. And right to this hour, sabi niya, many people of God are caught in the snare of denominationalism. Maraming tao sa panahon natin ang nadadala at nahuhuli ng ganitong klase ng sistema ng denominationalism. And God is crying to them. Anong sabi ng ating Lord in Revelation chapter 18 verse 4? Come out of her, my people. Magsilabas kayo sa kanila, bayan ko. Amen. That be ye not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues. Amen. You see, sabi ng propeta, they are ignorant. But if the rapture takes place at this moment, ignorance would be no court of appeal. Oo nga naman. Hindi mo pwede sabihin, Lord, di ko alam to eh. Ignorant ako, di ko na malayan yan. Apil ako. Sabi niya, ignorance would be no court of appeal from the judgment of God for being in the wrong ranks. Sumigaw na ang mensahe ng ating Panginoon. Revelation 18:4. Come out of her, my people. Amen. Hallelujah. Sabi niya, so God seen what was going to happen. Gumawa siya ng covenant. Amen. Yung covenant na ito ng ating Panginoon kay Eva at kay Adan, after the word had begun to multiply and got full wickedness and so forth, they went in Babylon, gumawa sila ng sarili ng Babylonia. Amen. And the first idol worship was never spoken and began in Babylon. God searching out across the lands. At nakita niya mga tao, hindi na puro pagsamba sa Diyos ang ginagawa, kundi gumagawa sila ng sarili ng paraan. The church is leading. Hallelujah. Ang iglesia na susunod. At ito si Nimrod, nagtayo siya ng Babylonia, ng Tower of Babel. Hallelujah. At ito, sabi ng propeta at mga the first idol worship was never spoke. Begin in Babylon. Nangyari ang unang pagsamba sa panahon ng Babylonia. Begin in Babylon. Simula sa Babylon. At ang Diyos, nakita niya na mga tao na sumasamba na sila hindi na sa Diyos, kundi sa utusan ng tao at sa iglesia na nilang sinasamba. And then, sabi natin ito, naganap siya. He is searching out across the lands to try to find somebody who would be honest in our heart. Naganap siya ng tao na mapagkakatiwalaan. Amen? He could give blessings to, and to all the people there was in the land of God by sovereign election. He chose Abraham. Kaya pa si Abraham ang tinawag na father of faith. Yes. Amen. Wala siyang pasumpungan ng tao, di ba? Naalam niyo, pagkatapos gunawin ng mundo, amen, lobas sa panahon ni Noah, amen, nag-multiply ang mga tao, nag-warning na, nagbigay na ng covenant ng ating Panginoon. Amen, dumating ang tao sa kasamaan, sa nanggaling sa angkan ni Ham, lobas itong si Nimrod at nagtayo ng Tower ni Babel. At nakita ng Diyos na sumama ang tao at naghanap siya ng isang tao na mapagkakatiwalaan. He chose Abraham, the father of faith. Amen. Amen. Hallelujah. Sabi niya, because God called you, dahil ang Diyos ang tumawag sa iyo, you never did seek God at any time. Ito naman, hindi tayo ang naghanap sa Diyos. Ang Diyos ang tumawag sa atin. Hindi tayo naghanap sa Diyos kahit kailan. Ang Diyos ang umanap sa atin. It's God seeking you. Ang Diyos ang umanap sa iyo. Sabi niya, no man at any time has ever sought God. God sought man. Kailanman hindi naghanap ang tao sa Diyos. Ang Diyos ang umanap sa iyo. Amen. Hindi tayo narito dahil gusto nating makita ang Diyos. Para masumpungan natin ang Diyos. Kasi ang Diyos ang totoong naghanap sa atin. Kung di ka niya ikukumbik sa umagang ito na umatin sa church, hindi ka mag-church. Ang sarap matulog. Lalo't maulan. Amen. Sister Vicky, yan. Masama ang pakiramdam niya. Wala ka gabi pa. Amen. Pero dahil kinukumbik siya ni Lord, kahit
kahit sa kanyang kondisyon, umatin siya sa gawain ito. Puri ng ating Panginoon. No man, sabi niya, no man seek God, sought God. God sought man. Puri ng ating Panginoon. Sabi ng scripture, di ba? No man come to me. Sabi ng ating Panginoon sa Kristo. Walang makakabalong sa akin. Sabi ng ating Panginoon, except my Father's draw him here. Malibang siya ipagkaloob ng Ama sa akin. The Garden of Eden, sabi niya, instead of the fallen sinner trying to find God, it was God trying to find the fallen sinner and has been ever since. Which is true. Doon sa Garden of Eden, nung magkasala si Eva, si Adan, hindi naman sila ang naganap sa Diyos. Nung sila'y gumawa ng kasalanan sa Garden of Eden, nang kunin nila, na-accept nila yung fruit of tree of knowledge good and evil, hindi naman sila naganap sa Diyos para magsisi, di ba? Hindi sila lumapit sa Panginoon para magsisi, Lord, nagawa kami ng masama. Gusto namin malumpal sa inyo. Ang Diyos ang bumabati, sabi ng ating Panginoon, Adam, where art thou? Nasaan ka, Adan? Hallelujah. Hindi ang tao ang naganap. Hallelujah. Ang Diyos ang naganap kay Adan. Hallelujah. Instead the fallen sinner tried to find God. At kahit ang mga tao, di ba ganyan naman? Kahit nagkasala tayo, hallelujah, hindi natin makuwang lumapit sa ating Panginoon. It was God trying to find the fallen sinner and has been ever since. Why is that? God by election. Ang Diyos kasi ang nag-elect sa iyo. Amen? Bago pa itatag ang sanglibutan, sabi ng Scripture, God has chosen you before the foundation of the world. Ang Diyos ang pumili sa iyo bago pa maitatag ang sanglibutan. Hindi tayo ang pumili sa sarili natin para lumapit sa Diyos. Siya, sabi niya, by God's election. Amen. Spiritually speaking, sabi niya, when He made man, male and female in His own image, which He was a spirit, He knew when you come into existence. Alam niya, hallelujah, ang magaganap. Bago pa siya magsalita ng, gumawa siya ng lalaki at babae sa kanyang larawan, He knew when you come into existence. Alam niya, nalilito tayong lahat. Sabi niya sa preaching niya, the coming of the Lord. Listen real close, sabi niya. Magaling kayo mabuti, sabi niya, don't miss this now. Sa iglesia, nagaganap ang bagay na ito. Kaya minsan, hindi makapaglingkod ng tama at makapokus sa salita ng ating Panginoon ng ibang mananampalataya. Why? Naapektuhan sila ng mga bagay na sumisira sa loob ng church. Sabi niya, there were 4 dead messengers killed the bride. May 4 na mensahero. Ang tawag niya dito is dead messengers. Killed that bride. Bride tree. Sabi niya, what is it? The palmer worm. The locust. The conqueror. The caterpillar. Amen. Ito ang 4 na deadly messengers na pumapatay sa loob ng iglesia. Amen? 4 na insekto, spiritual speaking, 4 na spirito na sumisira sa loob ng iglesia. At i-explain ito ng propeta ng makaraan at inisisa natin, di ba? Yung una, hallelujah, alisin sa iyo. Hindi ka magkasamba, matitisod ka. Pag di ka nagsamba, mawawalan sa iyo yung joy of salvation. Yes. Lahat ng ito, kakainin to. Dati ka mabunga. Ang unang bunga mo, kakainin ng mga palmer worm. Uubusin ang lahat ng iyong bunga. What's that? Ano ba? Fruit of the Spirit. Yung love, yung joy, yung suffering, lahat ng ito tatanggalin sa iyo ng masamang Espiritu. Which I say, pag nagkaroon ka ng doubt, hallelujah, tatake ka ng 4 na deadly messengers na ito. Death messengers na ito. Napapatay sa bright tree, sabi niya, unang kakainin nito ay ang mga bunga ng puno. Kaya darating ang panahon, may mga Kristiyanong nawawala na ang pag-ibig sa gawain. Amen? Ang dating masigla sa church, ngayon wala na sa church. Ang dating masipag at
long suffering, hindi ka na mapagtis. Di ba? Wala nga ng baysay, hindi na mag-church. Wala lang pang bayad sa renta, maraming bill. Amen, hallelujah. Hindi na nakapaglaba. Hindi na makasama sa gawain. Pastor, hindi mo na ako sasama kasi maglalaba pa ako. One more word. And then, nandun ang locust. Pagkatapos kainin yung iyong mga bunga, kakainin naman yung mga dahon. Hallelujah. Ang dahon, ang iyong, ang sabi nito, salita ng ating Panginoon, tatanggalin yun sa iyo. Yung lilim. Kung saan yung mga tao, nagsishake sa iyo. Di ba yung lilim ng dahon, yun yung nagiging kublihan ng mga tao, nagsishake sa puno. Para maging comfort sila. Ngayon dahil wala ng dahon, hindi na sila comfort sa iyo. Hindi na siya papalagi na kasama ka. Kasi hindi ka na magandang kasama. Hindi ka na good vibes. Kasi instant na sinasabi mo yung maganda, aba hindi na. Pangit na. Instant na kalakasan ang sinasabi mo, sinashare mo sa kanya. Abay puro kasiraan ang sinasabi mo. Brother, huwag tayo mag-church kasi yung mga brothers nun, ikaw na naman titirahin sa church. Ang dami pa, di ba? Wala nang shade, wala nang lilim. Wala nang makitang lilim sa'yo. Kaya yung mga tao, umaalis na. Ay, ayaw ko na sumama dyan. Kasi akala ko nung una, maganda dyan eh. Kasi malilim sa kanya, comfort ako. Pero dahil nakita ko parang hindi na siya comfort. Kasama. Kaya yung mga tao, umaalis na, wala nang shade. Kinain na ng locust. Another empty messengers, conquer world. Pagkatapos kainin ng mga dahon at mga bunga, kakainin naman yung mga balat ng puno. Amen. Hallelujah. Anong tendency? Pag nakain ito, mamamatay ang puno. At nandun yung caterpillar. Lahat ng ito, ubuso nila ang lahat hanggang sa mawala na ang katuwaan mo sa paglilingkod sa ating Panginoon. That's why sabi ni David, Lord, give us to me the joy of my salvation. Amen. Bring back to me the joy of my salvation. Sabi niya, the four messengers of the devil is the dogmas that killed the tree. Hallelujah. One took its leaves, one took its birds, one took its life. That's right. Sabi niya, the four messengers of dogmas killed the tree, all but the roots. Hallelujah. At ang natira lamang ay ang ugat. Salamat na lang sa ating Panginoon. Hallelujah. Mayroon pang ugat na natira. Hanggat nag-uugat ka sa ating Panginoon, mabubuhay at Amen. Kahit namatay ang iyong sanga, wala ang iyong bunga, pero dahil ang ugat mo ay nakaumpong sa ating Panginoon, i-restore ng lahat ng bagay sa iyo. The four messengers of death killed the tree. The four messengers of life restored the tree. It's going to restore it by the by four death messengers killed, and then nandun yung four life messengers will restore. Kung meron daw four death messengers, meron din four life messengers. What's that? Martin Luther, justification. Dahil pinatay ng lahat ng bunga ng iglesia, ang dahon, ang sanga, ang balat, pinalabas ng Diyos si Martin Luther. Kahit pa ikay tuog na sa pananampalataya sa ating Panginoon, ay i-restore ka ng ating Panginoon, i-justify ka ng ating Panginoon. Mukha tayong walang halaga, basura na sa harap ng lahat. Pero ang Diyos kinuha na tayo, i-justify na tayo. May say amen. Mula sa kawalan, mula sa pagiging marumi, mula sa isang patay na tukod, hallelujah, ang Diyos, ginastify niya tayo. Yes. Sa panahon ni Martin Luther, he justified. And then the second one, John Wesley, by sanctification, isinactify tayo ng Diyos. Nilinis niya tayo muli ng ating Panginoon. The third was the Pentecost, the restoration of the gifts. Ibinalik niya yung mga bunga nating lahat. Amen. Hallelujah. Amen. Puri ng ating Panginoon. And then the last one is the Holy Ghost baptism. And that is the Holy Ghost. May balik tayo sa buhay
ng ating Panginoong Kristo. Last two quotes. Sabi niya, there are three things happen. Bago maghanap na ito, meron siyang mga paalala sa ating lahat. Sabi niya, church, there are three things happen. A shout, at kailangan mong ma-recognize ang tatlong bagay na ito. Kung tayo umaasa ng pag-agaw ng kaligtasan sa ating Panginoon, you must recognize three things. Shout. Amen. A shout is the message going first. Kailangan mong maintindihan ang mensahe sa ating panahon. Hindi lang tayo umatid ng church and say amen. Dapat maunawaan natin kung ano yung bagay na naririnig natin sa ating Panginoon sa tuloy sa ating. Hindi lang tayo nakikinig dito at lalabas sa kabila. Amen. Dapat maunawaan natin ang mensahe ng ating Panginoon. Sabi niya, there are three things. Number one, the shout. Kailangan kong maintindihan ang mensahe ng ating Panginoon. Amen. The shout. A voice, sabi niya. Yung tinig. Amen. And then, a trumpet has to happen before Jesus appears. A shout, Jesus does all three of them when he's descending. A shout is a message going forth first. The living bread of life, drink forth the bride. God has a way of doing things. He never changes his policy. Now, the life of in the body is in the vindication of the rapture is at hand. Sabi niya, kailangan maintindihan yung shout, yung voice, which is the voice of God, yung tinig ng ating Panginoon. At ang trumpeta, hallelujah, sa ating panahon. Amen. Sabi niya, when you see the headship of the body becoming one, and the fullness of the measure of his manifestation shows that the body is about ready to be received to the headship. Sabi niya, pag nakita nyo yung headship, pag nakita nyo na daw, hallelujah, yung pamumuno ng Diyos sa iglesia, at ang Diyos in headship at ang iglesia naging isa na, in the fullness of the measure, kapag kaisa na ang Diyos at ang iglesia, sabi niya, this is the manifestation. Kapag ang iglesia ay sumusunod na sa Diyos, at ang Diyos sinasamahan ng iglesia, sabi niya, this is the manifestation. It shows that the body is about ready to be received. Nagpapakita ito ng katawan ng iglesia ay handa ng tumanggap ng headship. Amen. Kapag nakikita niya na kaya ng sumunod ng iglesia sa ating Panginoon, hallelujah, ito na ang manifestasyon ng ating Panginoon. Then the bridegroom will come, and then the bridegroom will call, tumatawag siya right through the door. Nandan siya, tumatawag at kumakatok sa iyo sa umagang ito. Amen. When the Son of Man will come down and come in human flesh to unite the two together. Nandun Diyos, sabi niya, papasok siya sa iyo. Sabi niya, He will sup with you and He will sup with Him. Siya'y papasok sa iyo at hahapong kasalo mo at kasalo ka niya. Sabi niya, kapag ang Diyos at ang tao nag-unite sa isa, and then unite the two together, the church to be the Word, and He is the Word, and the two unites together, pag nagsama sila, yung Diyos kasalita, at ikaw na salita, nagsama sa isa, and that will take the manifestation. Amen. The revealing of the Son of Man. Ang pagkahayag ng anak ng Diyos. So, umagang ito, amen, isa lang iiwanan ito, mga kapatid. Before we end this one, paalaala, don't turn back to the chains that God already broken. Huwag niyo nang balikan ang minsan pang chains, ugnayan sa mga bagay na minsan nang sinira ng ating Panginoon. At pinaalala niya yung asawa ni Lot. Lot's wife looked back and lost everything. Keep your eyes on the God that leads you forward. Doon ka tumingin sa Diyos na nagdadala sa iyo para ikaw ay gumilos forward. Doon ka tumingin sa Diyos na naglilid sa iyo pasulong. Hindi sa patras at hindi sa pabalik.
Ibig sabihin, mag-march na tayo. Onward, Christian soldiers, sabi ng kanta. Marching as to war. For with the blood of Jesus,